Magandang araw! Welcome sa AP9 Economics. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang estruktura ng pamilihan. Ang estruktura ng pamilihan ay tumutukoy sa balangkas na umiiral sa sistema ng merkado kung saan ipinapakita ang ugnayan ng consumer at producer. Ito ay nahahati sa dalawang pangunahing balangkas. Ang pamilihan na may ganap na kompetisyon o perfectly competitive market at ang pamilihang hindi ganap ang kompetisyon o imperfectly competitive market. Ang mga ito ay theoretical na balangkas ng pamilihan. Ang dami at lawak ng kontrol ng market players o mga consumer at producer sa pamilihan ay ang salik na nagtatakda ng estruktura nito. Ang katangian ng dalawang pangunahing balangkas ng pamilihan ay may ipapahayag ng sumusunod na pahayag. Ang pamilihang may ganap na kompetisyon. Ito ang estruktura ng pamilihan na kinikilala bilang modelo o ideal. Sa ilalim ng ganitong sistema, walang sinuman sa producer at consumer ang maaaring makakontrol sa takbo ng pamilihan, partikular sa presyo. Ito ay nangangahulugang hindi kayang idikta ng isang producer at consumer nang mag-isa ang presyo. Ang pamilihang may hindi ganap na kompetisyon. Tinatawag na pamilihang may hindi ganap na kompetisyon ang estruktura kung wala ang anumang kondisyon o katangian na matatagpuan sa pamilihang may ganap na kompetisyon. Sa pangkalahatang paglalarawan, ang lahat ng producer na bumubuo sa ganitong estruktura ay may kapangyarihang maimpluwensyahan ng presyo sa pamilihan. Ang sumusunod na anyo ang bumubuo sa pamilihang may hindi ganap na kompetisyon. Monopolyo. Ito ay ang uri ng pamilihan na iisa lamang ang producer na gumagawa ng produkto o nagbibigay serbisyo kung kaya't walang pamalit o kahalili. Dahil dito, siya ay may kakayahang impluwensyahan ang pagtatakda ng presyo sa pamilihan. Sa ganitong kadahilanan, ang consumer ay napipilitang tanggapin na lamang ang pagiging makapangyarihan ng mga monopolista. Ang mga halimbawa ng mga producer na nasa ganitong uri ay ang mga kumpanya ng kuryente sa aspekto ng transmission, tubig at tren. Kaugnay nito, batay sa World Intellectual Property Organization, ang copyright ay isang uri ng intellectual property right na tumutukoy sa karapatang pagmamay-ari ng isang tao na maaaring kabilang ang mga akdang papanitikan o akdang pansining. Kabilang din dito ang mga gawa gaya ng aklat, musika, paintings, eskultura, pelikula, computer programs, databases, advertisement, mapa, at technical drawings. Samantala, ang patent naman ay pumoprotekta sa mga inventor at kanilang mga imbensyon. Ito ay pinagkakaloob ng gobyerno sa isang inventor upang mapagbawalan ang iba na gawin, gamitin, ibenta, iangkat, at iluwas ang imbensyon niya kapalit sa pagsisiwalat sa publiko ng mga detalye ng kaniyang imbensyon. Ang impormasyong ito ay maaaring gamitin sa hinaharap para magkaroon ng inobasyon at pag-unlad. Ang trademark naman ay ang paglalagay ng mga simbolo o marka sa mga produkto at serbisyo na siyang nagsisilbing pagkakakilanlan ng kumpanyang may gawa o nagmamay-ari nito. Sa kabilang banda, mayroon din tayo mga producer na kabilang sa tinatawag nating natural monopoly o iyong mga kumpanyang binibigyang karapatan na magkaloob ng serbisyo sa mga mamamayan. Ito ay dahil sa kaya nilang gawin ang mga produkto at serbisyo sa mas mababang gastos kaysa sa kumuha pa ng mas maraming kumpanya. Ang mga halimbawa ng mga serbisyo na ibinigay sa consumer sa ganitong estruktura ng pamahalaan ay serbisyong nagbibigay ng tubig at kuryente sa taong bayan. Gayon din ang serbisyo ng pampublikong tren tulad ng PNR.
Ang monopsonyo. Sa ganitong uri ng pamilihan, mayroon lamang iisang mamimili, ngunit maraming producer ng produkto at serbisyo. Sa ganitong kalagayan, may kapangyarihan ang consumer na maimpluwensyahan ang presyo sa pamilihan. Ang mabisang halimbawa ng ganitong anyo ng pamilihan ay ang pamahalaan na nag-iisang kumukuha ng serbisyo at nagpapasahod sa mga pulis, sundalo, bumbero, traffic enforcer, at iba pa. Dahil ang pamahalaan ang nag-iisang kumukuha ng serbisyo ng mga nabanggit bilang empleyado, ito ay may direktang kapangyarihan sa pagtatakda ng halaga ng pasahod sa mga ito. Ang oligopolyo. Ito ay isang uri ng estruktura ng pamilihan na may maliit na bilang o iilan lamang na producer ang nagbebenta ng magkakatulad o magkakaugnay na produkto at serbisyo. Sa ganitong uri ng pamilihan, may kakayahan ng producer na maimpluwensyahan o madiktahan ng presyo na umiiral sa pamilihan. Ilan sa mga halimbawa na ganitong uri ng produkto sa pamilihan ay ang semento, bakal, ginto at petrolyo. Maaari din nilang gawin ang hoarding o ang pagtatago ng produkto upang magkulang ang supply sa pamilihan na magdudulot ng pagtaas ng pangkalahatang presyo. Sa ganitong sistema, maaaring magkaroon ng pagkontrol o sabuatan ang mga negosyante na tinatawag na kolusyon. Ito ay nagaganap partikular na sa presyo sa ilalim ng kartel o samahan ng mga oligopolista. Ang konsepto ng kartel ay nangangahulugang pagkakaroon ng kutsabahan o pagkakasundo ng mga producer o alliance of enterprises. Hindi pinahihintulutan ng pagkakaroon ng kartel sa ating bansa upang mabigyan ng proteksyon at isulong ang kapakanan ng mga consumer ayon sa itinakda ng Consumers Act of the Philippines o Republic Act 9374 na isinabatas noong Abril 23, 2011. Ito ay proteksyon sa mga mamumuhunan upang maiwasan ang kolusyon o sitwasyon kung saan dalawa o higit pang bahay kalakal ang nakasundo sa pagtatakda ng presyo o hatiin ng pamilihan para sa kanilang kapakinabangan sa pagsasagawa ng sama-samang desisyon. Sa aklat na ang Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations noong 1776, ipinahayag na may nagaganap na conspiracy sa pagitan ng mga negosyanteng pareho ang mga ipinagbibiling produkto at nagagawa nila ito sa kanilang mga business meeting. Imposible raw mapigilan ng mga ito dahil kasama ang mga ganitong pagpupulong sa kanilang karapatan at sa ilalim ng makatarungang lipunan. Ayon kay Adam Smith, ang mga negosyante ay hindi aktwal na nagkikita upang pag-usapan ng takbo ng kanilang mga negosyo. Subalit sila ay nagkakaroon ng pagkakaunawaan sa pamamagitan ng sabuatan sa pagtatakda ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa pamilihan. Ang Organization of Petroleum of Exporting Countries o OPEC ay isang halimbawa ng pandaigdigang kartel sapagkat sila ang nagtatakda ng supply at presyo ng produktong petrolyo sa buong daigdig. Ang samahang ito ay naitatag noong September 10 to 14, 1960 sa ginanap na Baghdad Conference sa Baghdad, Iraq. Ito ay pinasumula ng 5 founding countries na binubuo ng Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia at Venezuela. Sa kasalukuyan, mayroon itong kabuuang 15 bansang kasapi na kinabibilangan ng Algeria, Angola, Equatorial Guinea, Ecuador, Gabon, the Republic of the Congo, Libya, Nigeria, Qatar, at United Arab Emirates, bukod sa unang 5 bansang nagtatag. Ilan sa mga produktong nasa estrukturang oligopolyo ay ang semento, langis at gasoline, mga mineral tulad ng chromite, bakal at iba pa.
Ang monopolistic kompetisyon. Sa ilalim ng ganitong uri ng estruktura ng pamilihan, maraming kalahok na producer ang nagbebenta ng mga produkto sa pamilihan, subalit marami rin ang mga consumer. Gayunpaman, may kapangyarihan pa rin sa pamilihan ang mga producer na magtakda ng presyo ng kanilang mga produkto. Dahil sa product differentiation, ang katangian ng mga produkto na ipinagbibili ay magkakapareho, ngunit hindi eksaktong magkakahawig. Ang kanilang pagkakapareho ay maaaring sa uri ng produkto, gaya ng shampoo, sabon o toothpaste. Sila ay nagkakaiba-iba sa packaging, labeling, presentasyon, at maging sa lasa o flavor. Ginagawa ito ng mga producer sapagkat ang kanilang layunin sa product differentiation ay kumita at mas makilala ang kanilang mga produkto. Layunin din ng mga producer na maitaas ang antas ng kasiyahan ng consumer. Ang advertisement o pag-aanunsyo ay isang mabilisang pamamaraan na ginagamit ng mga producer upang maipakilala ang kanilang mga produkto at serbisyo. Ang mga halimbawa ng mga produkto at serbisyong ipinagkakaloob sa pamilihang may monopolistic competition ay ang mga sabong panlaba at pampaligo, toothpaste, pabango, fabric conditioner, cellphone, laptop, appliances, fast food restaurant, serbisyo ng mga ospital, hair salon, beauty and cosmetic product, at marami pang iba. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na marami kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli, paalam!